Kapatid na mahal, ngayong araw, sama-sama tayong lalakad sa mga pinakamakapangyarihang salita na iniwan ni Jesus. Mga salitang nagtuturo kung paano kausapin ang ating Amang nasa langit. Sa Mateo season 9 na 13, iniwan niya sa atin hindi lamang isang panalangin, kundi isang gabay ng paglapit, paggalang at pagtitiwala sa Diyos. Ihanda ang iyong puso, huminga ng malalim, at sama-sama nating tuklasin kung paano manalangin sa Ama ayon sa turo ni Jesus. Mateo 6:9-13. Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Hindi ito ritual na inuulit lamang. Ito ay isang mapa at tungo sa mas malalim na ugnayan sa Ama. Ama namin na nasa langit, pagkilala at pagiging malapit. Sa bawat panalangin, nagsisimula tayo sa pagkilala kung sino ang ating kausap. Hindi siya isang malayong hukom, kundi isang mapagmahal na Ama. Tayo ay iniimbitahan ni Jesus na lumapit ng may pagtitiwala bilang kanyang mga anak. Sambahin nawa ang iyong pangalan. Pagsamba at paggalang ang pangalan ng Diyos ay banal at karapat-dapat sambahin. Kapag sinimulan natin ang panalangin sa pagpupuri, ang ating puso ay umaayon sa puso ng Ama. Tresugas, dumating nawa ang iyong kaharian, pagsuko sa layunin ng Diyos. Ito ay panawagan. Panginoon, maghari ka sa aking isip, puso at tahanan. Hindi ito tungkol sa ating kagustuhan, kundi sa kanyang kalooban. 4. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Ganap na pagsuko, gaya ng mga anghel na handang sumunod sa langit, tayo rin ay tinatawagan na sumunod ng may buong puso dito sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, pagtitiwala at pasasalamat. Sa bawat araw, kinikilala natin na ang lahat ng ating pangangailangan ay nagmumula sa Diyos. Ang tinapay ay sagisag ng pagkain, lakas at kalakasan ng ating kaluluwa. Action, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kapatawaran at pagkakasundo. Ang puso ng Kristyanismo ay kapatawaran. Tayo ay pinatawad ng Diyos, kaya tinatawagan din tayong magpatawad. Hindi madali, ngunit ito ay kalayaan para sa kaluluwa. 7. Huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, espiritual na proteksyon. Sa paglalakbay ng pananampalataya, maraming pagsubok at tukso. Sa bahaging ito, humihingi tayo ng proteksyon mula sa lahat ng gawa ng kaaway. 8. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Pagdakila sa Diyos, lahat ng bagay ay nagsisimula at nagtatapos sa Kanya. Ang kaharian ay Kanya, ang kapangyarihan ay Kanya, ang kaluwalhatian ay Kanya magpakailanman. Panalangin naman namin na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng gabay ng Ama. At tandaan, ang panalangin ay hindi basta inuulit na salita. Ito ay buhay na relasyon as Diyos.